Health Journal para sa mga kababaihang may PCOS? Gumawa ang 27-year-old physician at PCOS patient mula Ilocos Sur na si Trina Wandasan o mas kilala bilang Doc Trina ng PCOS Diaries, isang health journal na magsisilbing gabay sa mga kababaihang may polycystic ovary syndrome. Ang PCOS ay isang hormonal disorder na nagdudulot ng iba't ibang health issues sa mga kababaihang nasa reproductive age. Ayon kay Doc Trina, college student pa lang siya nang ma-diagnose siya ng PCOS. Hindi raw ito naging madali, lalo na sa simula ng kanyang journey. May mga symptoms doon na parang, teka, ba't parang check lahat? Meron irregular cycles, hair loss, kasi dati makapal yung buhok ko, stubborn weight, intense sugar cravings. Lahat to na-tick off ko dun sa list. Isa sa mga nakatulong kay Doc Trina ay ang unti-unting pagkilala at pakikinig niya sa pangangailangan ng kanyang katawan. Kaya naman sa pamamagitan ng PCOS Diaries, nais niyang ibahagi ang mga ito sa iba. I think madami naman pong kababaihan din ang makaka-relate dito na mahilig tayo sa diaries and journals. What really made me sort of invest is when I saw na hindi lang pala ako yung ganun, na madami rin palang ibang babae na they feel isolated sa PCOS and parang nahihiya sila, may guilt, may pain. Ginawa to para matulungan nga yung mga kababaihan with PCOS na mas maintindihan ng kanilang katawan at mas maging empowered sila sa kanilang healing journey. Para sa nilalaman ng diary, siniguro ni Doc Trina na gawing simple, ngunit accurate ang diskusyon sa PCOS para maintindihan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataang maagang na-diagnose ng kondisyong ito. Meron siyang educational content, so may mga simplified na medical explanations which are all science-backed, heavily researched po about hormones in general, the menstrual cycle, PCOS symptoms, at yung mga different lifestyle interventions tulad ng nutrition, exercise, skincare, stress management, tsaka sleep din. Kung titignan pa kang sobrang basic, pero yun talaga ang important pillars in healing someone with PCOS. Meron din tayong mga daily at the same time weekly and monthly trackers. Double din siya as a planner para masundan mo yung mood, symptoms, may cycle tracker din, food diary, how you felt after eating, and meron din tracker for supplements and medications. Sa panahon ngayon, hindi pa rin maiwasan ang mga misconception at stereotype na nakadikit sa PCOS. Pero umaasa si Doc Trina na sa patuloy na pagsuporta at pagpapalawak ng kaalaman dito, darating ang panahong mas maiintindihan na ng mga Pilipino, lalo na ng mga kababaihan ang kondisyong ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa. So marami tayong magkakaramay. Actually, around 4.5 million Filipinas po are diagnosed with PCOS. Pangalawa, hindi nyo rin po ito kasalanan. Kahit mahirap ito, hormonal condition ito, may mga bagay talaga tayo na hindi makontrol, pero you are stronger than you think.